Hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin nalalaman ng totoo. Kailangan maging matatag tayo. Dugo man ang kapalit. Uubusin ko para tapusin ang sumpa at maibalik ang dangal ng pamilya ko. Hindi ko na kaya. Kailang ilantad ko na ang totoo kong kasalanan. Ayoko na! Ayoko na! Kung hindi ko haharapin ang katotohanan, mapapahamak ang aking anak at hindi ko hahayaang mangyari yun. Dark Shadows 101. In the world of darkness, various forms of evil unfold. A world constantly being escaped from. A world fiercely fought against. Yet amidst it all, love also blossoms. There is also laughter. Dark Shadows 101. Subscribe and click the bell button to stay updated on our new videos. Dahil sa matinding pagsubok ni Arnaldo sa trabaho, naisipan niyang dalhin muna ang asawa niyang si Camille sa kanilang bahay sa probinsya. Ayaw niya kasing maiwan ito sa Maynila dahil magtatagal ang operasyon nila at bilang isang sundalo, hindi siya pwedeng mamili kung saan siya pwedeng idestino. Malapit lang ang bahay ng kanyang ina sa Teresita sa kanilang kampo. Kaya minabuti nitong doon iwan si Camille kahit alam niyang hindi magkasundo ang asawa niya at ang kanyang ina. Kinakabahan ka ba? Tigilan mo nga ako sa katatanong ng ganyan, Arnaldo. Alam mo naman ang sagot. Mahal, matagal na panahon na yon. Siguro naman ngayon, magkakaayos din kayo ni nanay. Alam naman nating pareho na hindi boto ang nanay mo sa akin. At kahit kailan, hindi niya ako matatanggap bilang manugang. Mahal, intindihin na lang natin si nanay. Masyado pa tayong bata nung nagpasya tayo mag-live-in. Isa pa, natapos ko ang pag-aaral ko at hindi ka naging sagabal sa akin. Ay, ewan ko. Mahal, pagbigyan mo na ako. Hindi naman kita pwedeng iwan sa Maynila. Napakalayo ng biyahe. At sigurado, makakauwi lang ako sa'yo 1 beses sa 1 taon. Kina mama, lingguhan mauuwian kita. Saka, 5 taon lang naman ako nakadestino dun eh. Bahala na. Ano pa bang magagawa ko? Nandiyan na yan eh. Eto na nga't babiyahe na tayo. Salamat mahal ha. Alam ko naman, titiisin mo lahat. Makasama lang ako. Naku, Arnaldo, wag mo na nga akong daanin sa pagganyan mo. Baka hindi ka makapagtrabaho. Nilalambing lang kita mahal. Eh paano ba naman kasi? Nagsasalubong na yung mga kilay mo. Eh kulang na lang. Kakainin mo na ng buhay si nanay. Ganyan talaga ang mangyayari kapag hindi pa din siya boto sa akin. Eto na nga ang ebidensya, oh. Magkakaanak na tayo. Pero hanggang ngayon, ayaw niya pa din sa akin. Hindi lang yun sanay si nanay. Alam mo namang ako ang panganay. Kaya inaasahan ni nanay na ako na ang tumatayong tatay sa aming mga magkakapatid. Simula nung mamatay si tatay. Hanggang ngayon ba? Hindi pa din tumutulong ang mga kapatid mo sa inyo? Si Rico, may balak na magpare. Samantalang si Gred, ayun, nalulung na sa pakikipagbasag ulo. Isang matino at isang sakit sa ulo. Sa sobrang haba ng kanilang biyahe, inabot sila ng gabi nang makarating sa probinsya nila Arnaldo.
Hindi pa rin alam ng nanay niya na uuwi siya. Kaya isusurpresa niya na lang daw ito. Hindi pa uso ang cellphone noon, kaya nakikibalita na lamang siya sa kanilang kapitbahay para kumustahin ang kanyang pamilya. Sakay ng tricycle, muli silang bumiyahe papasok sa probinsya na may kalayuan pa kung lalakarin dahil ang sinasakyan nilang jeep ay hanggang kanto lang. Pagkarating nila sa bahay ay nakita nila si Teresita, ang nanay ni Arnold na nagwawalis. Agad na tumakbo si Arnold at niyakap ang ina. Ay, ano ba yan? Kakagulat naman eh. Sino ka? Si nanay naman. Sa gwapo ko to, nakakalimutan mo na. Arnold! Anak! Ay, ikaw na ba yan? Ako nga, Nay. Abay, ikaw na lalaki ka, ha? Ha? Naku! Ha? Ano? Aray ko! Bakit mo naman ako pinapalo ng walis, Nay? Abay, dapat lang. Ilang taong kang hindi umuwi dito sa atin. Sumama ka doon sa babaeng yon. Hindi mo man lang kami naisipang dalawin. Tapos magpapakita ka na para kang multo. Nay, tama na. Sorry na po. Sorry kung di ako nakadalaw. Sobrang mahal naman kasi ng pamasahe. At nagtitipid kami mag-asawa. Kala ko naman hiniwalayan mo na yung asawa mo. Ang ganda ng trabaho mo. Ang gwapo mo. Hindi ko alam kung bakit mahina kang pumili sa babae. Nandiyan naman yung pinapakilala ko sa'yo. Anak ng mayaman yon. Nay naman, kasama ko po yung asawa ko. Buti naman at naalala mo pa ako dito. Ay, nako. Dahil nandito ka na, tsakong may pag-asa nang makilala mo yung babaeng nararapat sa'yo, anak. Nangiinsulto ka ba, Nay? Why, bakit ka pa kasi sumabay dito? Pwede ka naman nagpaiwan. Kung hindi lang dahil kay Arnaldo, hindi ko din ipagsisiksikan ng sarili ko dito. Ay, di umalis ka. Wala namang pipigil sa'yo. Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Nay, andito kami dahil makikiusap akong dito muna tumuloy si Camille. Dito ako nakadestino at ayaw ko siyang iwanan sa Maynila. Ay, bakit dito pa? Abay, siksikan kami ng mga kapatid mo. Nay, buntis ko si Camille. Magiging apo niyo na ang pinagbubuntis niya. Kaya sana naman, tanggapin niyo ang asawa ko. Mahal ko siya, Nay. At bubuo kami ng sariling pamilya. Kaya nakikiusap po ako. Kahit ngayon lang. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na kayo. Isa pa, apo ko yung ipinagbubuntis na babae yan. Labag man sa loob ni Teresita ay tinanggap niya ang kanyang manugang dahil dinadala ni Camille ang apo niya. Ngunit hindi madali para kay Camille ang pagtira sa bahay ng nanay ni Arnaldo dahil ramdam niya iba ang pakikitungo ni Teresita sa kanya. Wala naman siyang pakialam dahil una pa lang alam niya naman na hindi siya tanggap nito at nasanay na siya sa ugali ni Teresita. Kinabukasan, bago umalis si Arnaldo ay nakita niya si Rico. Tinawag niya ito para ihabilin sa kanya si Camille dahil alam niyang hindi naman ito pagsisilbihan ng nanay niya. Kaya naisipan niyang kay Rico na lang makisuyo dahil 1 linggo siyang mawawala. Ikaw na lang muna ang bahala sa ate Camille mo, Rico. Alam mo namang may galit pa din si nanay doon. Walang problema sa akin, kuya. Ako lang naman palagi eh. Wala namang tawag sa simbahan. Kumusta na pala sa kumbento? Kailan ka ba papasok ng seminaryo? Isa pa rin akong sakristan ngayon, kuya. Medyo matagal pa bago ako tuluyang pumasok sa seminaryo. Buo na ba talaga ang desisyon mo? Ayaw mong magkapamilya? Wala sa isip kong mag-asawa, kuya. Alam mo naman yan, kahit yung mga bata pa tayo. Kung sa bagay. Kaya nga, palagi kaming napapagalitan ni Greg dahil hindi ka naman pumapalag sa tuwing
pinagtitipan ka namin. Ayoko lang talagang lumaban. Nasa na nga pala ang Kuya Greg mo? Hindi ko man lang nakita kagabi nung pagka-uwi namin. Naku kuya, minsan hindi siya umuwi dito sa bahay. Andun palagi sa mga barkada niya. O hindi nakikipagbasag ulo, nagnanakaw. Hayaan mo, pagsasabihan ko yung kuya mo. Talaga namang wala pa rin pinagbago. Hindi man lang tumulong dito sa bahay. Binigyan pa ng sakit ng ulo si nanay. Kaya nga kuya eh. Ewan ko ba dyan kay Kuya Greg? Hindi nadadala. Ilang beses nang pinabarangay dahil sa pagnanakaw. Nakakaawa na nga si nanay. Palagi na lang nagmamakaawa kay kapitan para lang hindi ipakulong. Hanggang ngayon, nagbabayad pa din si nanay ng ninakaw niya sa kapitbahay natin na si Mang Kanor. Loko talagang lalaking yun eh. Hindi na talaga nadadala. Sige na, ako na ang magbabayad ng utang ni nanay. Sabihin mo na lang kay nanay ha. Aalis na ako. Kailangan kong maging maaga sa kampo. Hindi ko na din ginising si Ate Camille mo dahil pagod din sa biyahe. Sundin mo yung bilid ko sa'yo ha. Masusunod po kuya. Ako na po ang bala kay nanay at kay Ate Camille. Nagising si Camille na wala na sa tabi niya si Arnaldo. Gabi pa lamang ay sinabi na sa kanya na maaga itong aalis. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kusina para maghanap ng mailuluto. Wala si Teresita, hindi niya din mahagilap si Rico. Kaya iyon ang pagkakataon niya para magluto. Maya-maya pa'y hindi niya namamalayan ang pagdating ni Greg at paglapit nito sa kanya. Ang bango naman ang niluluto ng Ate Camille ah. Greg? Sorry ate, nadala lang ako sa amoy na niluluto mo eh.
makinaya ang lakas ng lalaki. Sobrang higpit ng pagkakahawak sa kanyang mga kamay at sa pulsuhan. Dahilan para manghina siya. Hindi na niya nagawa pang manlaban. Napapikit na lamang si Camille nang maramdaman niya ang pagkilos ng lalaki. Sabi ko, pumasok siya sa kwarto ko at hinalay ako. Ay, naku, tigilan mo yung kaartehan mo. Sinong hahalay sa'yo, Aber? Si Greg. Ano? Ay, bakit nakita mo ba? Hindi ko nakita pero alam ko si Greg yun. Hindi magagawa ng anak ko yon. Isa pa, hindi siya umuwi kagabi. Kaya malabo yung ibinibintang mo. Totoo, Nay. Walang ibang gagawa sa akin kundi si Greg lang. Kahapon naglagkit ng tingin niya sa akin. Nakulang na lang na parang inuhubaran niya na ako sa Ay, isip pwede niya. ba wag kang ilusyonada? Ang kapal naman ng mukha mong mambintang. Wala ka namang ebidensya. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Dahil isa ka lang sampid sa pamilyang ito. Hindi yan magagawa ng anak ko. Alam kong hindi mo ako gusto, Nay. Pero sana naman, kahit yung apo niyo na lang, tanggapin niyo. Ay, hindi ko nga sigurado. Kung anak nga ni Arnaldo yung ipinagbubuntis mo. Ano? Paano mo nasasabi ang mga bagay na ganyan, Nay? Alam mo naman kung anong totoo. Alam mo ang pagkatao ko. Alam ko naman na pera lang ng anak ko ang kailangan mo, hindi ba? Dahil kung sakali mang mamatay si Arnaldo, alam mo namang sa'yo mapupunta ang lahat ng meron siya. Ano bang isip meron kayo, Nay? Kung meron mang walang respeto sa ating dalawa, ikaw yun! Ba't bastos ka talaga, ha? Ikaw ang bastos! Bakit ko nga ba sinumbong pa sa'yo ang nangyari sa akin? Wala din naman kayong pakialam. Galit na tinalikuran ni Camille si Teresita. Nagmukmuk siya sa kwarto at sumigaw. Sinigaw niya ang lahat ng galit, sakit at inis. Naglaho na ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Gusto niyang magpakamatay dahil nahihiya siya kay Arnaldo. Nahihiya siyang sabihin sa kanya ang nangyari. Dahil baka tulad ng nanay nito, hindi siya magawang paniwalaan. Ibang kaso ang nangyaring ito sa kanya. Palagi siyang ipinaglalaban ni Arnaldo sa ibang bagay, pero hindi niya masisigurado kung pati sa problema niyang iyon ay karamay niya pa din ang kanyang asawa. Maghapong naglinis ng kwarto si Camille. Nung makaramdam siya ng gutom ay bumaba siya at nagdasal. Nasanay hindi niya makasalubong si Teresita. Ngunit nabuhay muli ang kanyang galit ng paglabas niya. Si Greg ang nakita niyang papasok ng pintuan ng bahay. Tiningnan siya nito at ninisihan. Tumakbo siya at pinagsusuntok si Greg. Demonyo ka! Hayop ka!
Napakawalang hiya mo! Aray ko! Ano ba? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ha? Nagmamaang-maangan ka pa talaga? Alam kong ikaw lang ang may kakayahan na gahasain ako. Napakawalang hiya mo! Ano? As in, ako lang ang may kakayahan? Wala na bang rapist o manggagahasa sa labas? Nababaliw ka ba? Bakit ko naman gagawin yan? Dahil manyakis ka. Dahil demonyo ka. Anong problema mo na demonyo ako? May sungay ba ako? Ha? Ha? Matinding paratang yan, ate. Siguraduhin mo nga may ebidensya ka, ha? Hindi ko na kailangan ng ebidensya. Dahil sa kahiyupang ginawa mo. Aray! Ano ba? Hindi ka titigil, ha? Tumigil ka na! Ano ba? Hindi talaga ako titigil hanggat hindi ka Aray ko! nabubulok sa kulungan. Tama na! Kapag hindi ka nakahanap ng ebidensya na ako nga ang gumawa, kahit ako pa mismo ang susuko sa mga pulis. Pero Ate Camille, di ko kaya gawin yon. Maniwala ka naman. Hindi. Isa kang basagulero. Isa kang magnanakaw. Sino sa tingin mo ang maniniwalang isa kang inosente? Basagulero lang at magnanakaw. Wala akong kaso ng pangre-rape. Hindi lahat ng tulad ko masama. Tandaan mo yan, Ate Camille. Oy, ano bang ingay yan? Oy, Camille, anong ginagawa mo sa anak ko? Bakit hindi mo tanungin ang anak mo kung ano ang kahiyupan niyang ginawa sa akin? Ay, bakit ba kasi pinipilit mong pagbintangan ng anak ko nang wala ka namang ebidensya? Ikaw na rin ang nagsabi. Hindi mo nakita yung lalaking humalay kamo sa'yo. Kahit saang korte pa tayo magtuos, hindi kita uurungan ng babae ka. Maswerte lang kayo at wala akong hawak na ebidensya. Dahil kung meron, ipapakulong ko kayong dalawa! Hoy! Tandaan mo, nakikitira ka lang dito. Kaya wala kang karapatang bastusin kami rito. Oo, nakikitira lang ako dito. Pero nagbibigay ang anak niyo ng pera. Anak niyo na asawa ko! Napakawalang modo. Aba, hindi na ako magtataka kung sa huli, iiwan ka ni Arnaldo dahil dyan sa ugali mo. Yung ugali ko nakadepende sa taong kaharap ko. Paano ko re-respetuhin ang mga katulad niyo? Abay, bastos talaga tong babaeng to. Hoy! Tingnan mo yung babaeng yun. Masyadong mayabang. Abay, kung umasta parang reyna dito sa bahay. Nay, tama na ho yan. Ikaw naman na lalaki ka, ha? Ikaw naman kasi. Nay, aliko. Tama na, Nay. Tama na. Totoo ba yung ibinibintang ng babaeng yun sa'yo? Ha? Nay, hindi ah. Eh bakit ko magagawin yan? Mapapatay ako ni Kuya Ay, Arnaldo. mabuti. Huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo. Napakasinungaling ng babaeng yun. Hindi ko hahayaan na magkatuluyan sila ni Arnaldo. Nay naman, masaya na sila ni Kuya Arnaldo. Bakit pa magiging kontrabida ka pa sa pagsasama Ay, nila? tigil-tigilan mo ako, Greg. Nay, Wala kang ang ginagawang tama rito sa bahay. Huwag mo ko pagsasabihan ng ganyan. kala mo naman tama yung ginagawa niya. Patuloy ang sermon ni Teresita sa kanyang anak habang tumatawa lang ito sa kanya at hindi siniseryoso ang galit niya. Samantala, matapos ni Camille ang kanyang trabaho, naisipan niyang lumabas ng bahay para magpahangin. Nakasalubong niya si Rico na nagmamadali. Hindi man lang siya nito nakita dahil nakayuko ito. Kaya naman nung malapit na ito sa kanya, ay nagkabanggaan sila. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Ano yan, Rico? Ate Camille, ikaw pala. Saan ka galing? Sa kumbento. Pinatawag kasi ako ni Father Momoy. Ganun ba? Magagabi na. Actually, kanina pa ako umalis. Natagalan ako sa pakikipag-usap kaya ganun. Ano naman yung mga dala mo? Akin na, natulungan na kita. Naku ate na, wag na. Mga libro ito para sa prayers ko. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa labas? Nagkasagutan kami ng nanay mo. Ha? Pero,
Bakit kayo nagkasakutan? Maniniwala ka ba? Naginahasa ako. Ate naman, hindi magandang biro yan ha. Sino naman ang gagawa niyan? Sakali gabing-gabi na, gino-joke mo pa ako. Pag ikaw ayaw maniwala sa akin, ano pang silbi ng pagsusubo ko? Teka, Baka nga kahit siguro si Arnaldo sandali. Ate, hindi maniwala sa akin. seryoso ka talaga? Sa iyak mo na yan? Walang rason para magsinungaling ako, Rico. Ate, kailan? Saan? Sa mismong kwarto namin ni Arnaldo. Nagkasagutan kami ng nanay mo dahil pinagdududahan ko si Greg. Si Kuya Greg? Oo, madilim nung gabing yun. Pero wala namang ibang gagawa sa akin ng kababuyan na yun, kundi si Greg lang. Dahil kung makatingin siya sa akin, para bang hinuhubaran niya ako. Nako ate, mahirap sigurong mambintang. Oo, alam ko. Kaya nga kami nagkasagutan ng nanay mo. Dahil wala naman talaga akong ebidensya. Nakagaanan ng loob ni Camille si Rico. Bukod kasi sa matino ito ay alam niyang magpapari ito. Madami pa silang napagkwentuhan. Isa na doon ang dahilan kung bakit nagre-rebelde si Greg. Simula daw kasi nang mamatay ang tatay nila. Natuto na itong uminom. Sa kanilang magkapatid ay si Arnaldo lang ang desidido na mag-aral at makapagtrabaho. Sa ganong sitwasyon, naintindihan ni Camille si Teresita dahil si Arnaldo lang ay may kakayahan na iahon sila sa kahirapan. Ngunit dahil may pamilya na si Arnold, hindi na sapat ang pagbibigay nitong sustento sa kanila. Matapos ang pag-uusap nilang yun, sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso na din sa kanilang kwarto para magpahinga. Pasado 11:00 nang muling maramdaman ni Camille na may humawak sa kanyang paanan. Kaya napamulat siya ng kanyang mga mata at naramdamang muli ang kahit mukha ng lalaki hindi niya nakikita. Ano ba kailangan mo sa akin? Sino ka ba talaga? Sundin mo na lang ang gusto ko para wala na tayong magiging problema. Ayoko na! Parang awa mo na! Kung sino ka man, kung ikaw man yan, Greg, maawa ka sa amin ng pamangkin mo. Hindi kita sasaktan. Ang gusto ko lang, sundin mo ko. Hindi! Umalis ka! Tigilan mo na ako! Umalis ka dito! Alam ko namang nasiyang ka sa ginawa ko kagabi. Kaya nandito uli ako. Bigyan mo lang ako. Aalis ako nang walang makaalam ng sekreto na ito. Ayoko! Napakawalang hiya mo! Buntis ako! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Huwag ka nang magpumiklas! Kundi masasaktan ka talaga! Wag! Nubaw ka ba mo, Camila? Sariwa. Hindi mo ganito lang. Huwag ka nang pumalagay, kundi papatay kita. Kayo ng anak mo! Tagal! Muli ay hinawakan siya ng lalaki at wala siyang nagawa. Dahil ng mga oras na yun, may hawak na kutsilyo ang lalaking itinutok sa kanya. Humahagulgul sa pag-iyak si Camille habang pinagsasamantalahan ang kanyang katawan. Gusto niyang sumigaw, magwala, pero wala siyang magawa dahil napakalakas ng lalaki. Tanging nagagawa na lamang ni Camille ay umiyak at magdasal na sana'y matapos na ang bangungot ng gabi yun,
Tulad ng unang gabi pang panghahali sa kanya ay iniwan siya ng lalaki na nakapantaas lang saka ito nawala na parang bula. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kung hindi lang dahil sa batang dinadala niya noong una pa lang ay gusto niya nang tapusin ang kanyang buhay. Halos hindi makatulog si Camille dahil baka balikan na naman siya ng lalaki. Sa tuwing gusto niyang pumikit, hindi niya magawa at natatakot siya sa kanyang kwarto. At tila ba mababaliw siya. Bandang alas 6 ng umaga nang makarinig siya ng katok ng kanyang kwarto. Imbis na pagbuksan niya ay nanatili na lamang siyang tuliro at tumutulo ang kanyang luha. Maya-maya pa'y nakaramdam siya nang may umupo sa tabi niya. Saka siya hinawakan sa kanyang kamay, ngunit agad naman siyang natakot dito. Hindi niya alam na si Arnaldo pala ang dumating. Tama na! Ayoko na! Mahal, ano nangyayari sa'yo? Bitiwan mo ako! Huwag mo ako hawakan! Mahal, ako to si Arnaldo. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Arnaldo! Oo, mahal ako ito. Tingnan mo ako sa mga mata. Ikaw nga! Mahal! Asawa ko! Mahal, ano nangyari? Mahal, patawarin mo ako! Hindi na ako ang asawa mo! Ha? Anong ibig mong sabihin, mahal? Ang dumi ko na! Ang dumi-dumi ko na! Mahal, hindi kita maintindihan. Mahal! Ginahasa ako! Binaboy ako! Ano? Sino? Sino ang hayop na gumawa sa'yo niyan? Hindi ko siya nakita. Hindi ko naaninag ang mukha niya. Pinapasok ako dito sa kwarto. Pero, mahal, walang ibang pwedeng gumawa nito sa akin. Kundi si Greg lang. Hayop siya. Magbabayad siya. Mahal, saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang hayop na Greg na yon. Mahal, hindi tayo paniniwalaan. Bakit? Alam na ba ito ni nanay? Oo, sinumbong ko kay nanay. Pero hindi niya ako pinakinggan. Tama silang lahat. Wala akong ebidensya, mahal. Mapapahiya lang tayong dalawa. Wala akong kwenta. Ang dumi-dumi ko na. Huwag mong sabihin yan, mahal. Hindi mo ginusto ang nangyari. Hindi ka ba nandidiri sa akin, mahal? Asawa kita. Mahal kita. Kaya huwag mong isipin na pandidirihan kita. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na magbabayad siya sa ginawa niya. Naikuyom na lamang ni Arnaldo ang kanyang kamao dahil sa galit. Galit na hindi malang nila malaman kung para kanino. Galit din siya sa sarili niya dahil ang dami niyang natutulungan pero ang sarili niyang asawa'y hindi niya napagtanggol. Pero hindi sapat iyon para iwanan niya si Camille. Mahal niya ito. At hindi dahilan iyon para iwanan niya ang kanyang asawa sa ganoong sitwasyon. Mula nang nakauwi si Arnaldo ng umaga niyon, hindi sila nakapang-abot ng kanilang ina. Maaga daw kasi ito umalis kaya hindi niya inabutan. Hinayaan muna ni Arnaldo na makapagpahinga si Camila. Habang siya ay nasa sala at hinihintay si Teresita, siya namang nabigo dahil nakarinig siya ng motorsiklo ng huminto sa tapat nila kaya alam niyang dumating na si Teresita.
nandito ka na pala. Kailan ka ba dumating? Kaninang umaga, mga alas 6. Ay, ganun ba? Hindi mo na pala ako naabutan. Alas 4 pa lang kasi pumunta na ako ng bayan para mabalengke. Para na rin mabili ng lulutuin. Ay, hayaan mo. Ipaghahanda na muna kita. Abay, tsakong napagod ka sa biyahe. Nay, gusto kitang makausap Tungkol saan naman? tungkol kay Camille. Ano na naman kasinungalingan ang isinumbong ng babae yon? Nay, ano ba? Hindi biro ang nangyari sa asawa ko. Nagsumbong pala siya sa inyo, pero wala kayong ginawa. Ano bang magagawa ko? Ni mismo ngang asawa mo, hindi kilalang humalay sa kanya. Isa pa, kilala mo ko, anak. Alam mo na hindi ko hinahayaan na bukas ang pintuan bago matulog. Talaga bang naniniwala kang ginaasayang asawa mo? Hindi magkakagano ng asawa ko, Inay, kung hindi totoo ang sinasabi niya. Takot na takot si Camille. Munti ka na niya kung hindi makilala sa pag-aakalang may gagawin akong masama sa kanya. Umaarte lang ang babaeng yon. Ano ba, Nay? Hindi ito biro. Hindi ito pwedeng gawing biro. O ano gusto mong palabasin? Huwag mong sabihin naniniwala ka dyan. Nakapatid mo nga ang humalay dyan sa asawa mo. Ako nang nagsasabi sa'yo, kahit na loko-loko yon, aba hindi naman rapist yung kapatid mo. Alam mo dapat yon. At saka, wala nang gabing yun si Greg. Hindi siya umuwi. Mapapatunayan niya ng mga kaibigan niya. Galing ako ron at nakausap ko ng mga kaibigan niya. Eh, masyadong sinungaling yung babaeng yan. Pero sinong gumawa nito? Aba, hindi ko alam. Ay, sige. Sabihin na nga nating totoo ang sinasabi niya. Pero anak, nakalak lahat ng pintuan. Si Greg hindi umuwi. Si Rico nasa tabi ko natutulog. Ay, paano may papasok dito? At sadyang hahalayin yung babaeng yan. Eh, hindi nga namin narinig na may ibang tao. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pati ako naguguluhan na. Isa lang ang kaya kong gawin. Kapag nalaman kung sinong lalaki yon, mapapatay ko siya. Nagsisinungaling yung babaeng yan. Para maghiwalay kayo, yun ang totoo nun. Hindi totoo yun, Ninay. Hindi gagawin kami yun. Pwede ba ala kang isipin kung anong gusto mong isipin? Basta ang alam ko, nababaliw yung asawa mo ko no. Paraan niya lang yan para iwanan ka. Eh, malay ba natin kung may lalaki talaga yan? Ano pa talagang totoo, mahal?
sinusundan niya ito. Maya-maya pa'y tumingin si Greg sa palibot. Agad siyang nagtago sa maliit na puno nang maramdaman niyang lilingon ito sa gawin niya. Muli niyang sinilip si Greg at nagsimula na itong maglakad. Walang sinayang na oras si Camille at dahan-dahan niya itong sinundan. Hindi niya malaman kung ilang minuto na itong sinusundan. Pumasok si Greg sa maliit na daan patungo sa bukid. Nagtataka man si Camille at iniisip ko anong gagawin ng kanyang bayaw. Huminto ito sa gitna ng gubat at binitawan ang daladalang isang balde ng tubig. Nagubad ito at tanging underwear lang ang naiwan nito. Nagtakip ng bibig si Camille. Sinubukang hindi gumawa ng ingay. Binuhos ni Greg ang isang balde ng tubig sa buong katawan nito at nagulat si Camille. Nang biglang nag-ingay ang mga hayop na nakatira sa kagubatan. Natakot siya pero nag-focus pa din siya sa kanyang paningin sa gagawin ni Greg. Muli siyang napatakip ng bibig nang makita niyang unti-unting nagpapalit ng anyo si Greg. Doon niya napagtanto, hindi basta-basta ang tubig na binuhos ni Greg sa buong katawan. Unti-unting tumutubo ang maiksi nitong mga buhok. Nagkakaroon ng buhok sa iba't ibang parte ng katawan nito. Ang kanyang bibig ay biglang lumalaki na parang kabayo at tumutubo ang pangil. Humahaba ang kuko nito at sobrang pula ng mata. Napatras si Camille sa nakita at hindi makapaniwala. Aswang? Aswang si Greg? Nanginginig ang kanyang tuhod. Hindi alam ang gagawin kung tatakbo pa o mananatili. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Ngunit nang bigla itong tumingin sa gawin niya, hindi niya mapigilan na tumakbo. Narinig niya ang pag-ungol nito. Pero hindi lumingon pa si Camille. Dire-diretso sang tumakbo. Takot ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. May kahabaan ang kanyang nilakad noong papunta sila, kaya may kalayuan din ang tinakbo niya pauwi. Wala siyang pakialam sa mga asong nakakasalubong niya. Ang gusto niya ay makauwi ng maaga. Tumakbo siya hanggang bigla na lang siyang nadapa at napasalampak sa sahig. Ay! Aray ko ang paa ko! Kailangan ko makalayo. Bakit ba yung paa ko naging lampa? Aray! Paparating na siya. Hindi niya ako pwedeng maabutan. Ngayon pa, nasigurado na ako. Si Greg ang nanggahasa sa akin. Muli siyang tumayo at iika-ikang tumakbo. Nakahinga siya ng maluwag nang masilayan ang kanilang bahay sa mga oras ni Hun. Mas napabilis ang kanyang pagtakbo at tila ba nawala ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang mga paa. Nilingon niya ang tinakbo niya at wala siyang nakitang iba doon bukod sa mga asong nag-aalulong sa daan. Kaya sigurado siyang nandoon lang si Greg. Nagmamadali siya hanggang maabot niya ang pintuan ng kanilang bahay. Agad na binuksan ito. Hingal na hingal siya na makauwi. Sumalubong sa kanya si Rico na may bahid ng pag-aalala sa mukha. Ate Camille, saan ka galing? Ha? Diyan lang sa labasan. Anong nangyari sa paa mo? Teka, titingnan ko nga. Hindi na Rico. Kaya ko naman. Anong kaya, ate? Tingnan mo, namamaga ang paa mo. Natapilok lang ako.
dahil hinahabol ako ng mga aso. Pero ayos na ako. Pero ate, mas mamamagayan kapag hindi agad nalagyan ng yelo. Ayan, kukuha ko. Eto, lalagyan natin. Aray! Oh, tingnan mo. Sabi mo hindi masakit. Kapag hindi agad nagamot ng ganyan, mamamagayan. Hindi ka makakalakad ng maayos. Ang kuya mo, umuwi na ba? Oo, kanina, pero umalis din. Sasabihin ko na lang daw sa'yo na bukas ng madaling araw siya makakauwi. Tapos may tinatapos daw siya. Maglilid daw kasi siya ng 1 buwan. Ganun ba? Aray! Rico naman. Dahan-dahan lang. Sorry ate. Oo, okay na yan. Ako nang bahala dito. Sigurado ka? Oo, kaya ko na. Asan ang nanay mo? Nauna nang matulog. Maaga pa kasi yun, mamayang madaling araw. Pupunta ng palengke. Ayos ka lang ba? Napapansin ko ang pag-uubo mo. Hindi ka ba nagpa-doktor? Naku, ate, malayo sa bituan. Mawawala din to. Uminom ka pa din ng gamot. Mahirap na magkasakit ngayon. Magpahinga ka na. Iika-ikang naglakad papasok si Camille sa kanilang kwarto. Sa mga oras na yun ay hindi siya natulog. Hinintay niya ang lalaking humahalay sa kanya. Kung totoo man ang duda niya na si Greg nga ang humahalay sa kanya, may pagkakataon siyang hawakan ng buong katawan nito. Napagtanto niya na yung balde na dala ni Greg ay isang langis na siyang pinapahid niya sa buong katawan ng aswang na nagpapanggap bilang tao. Nakakalito pa rin ang nangyari. Kung aswang si Greg, aswang din ba si Rico? At si Nani Teresita? Ang hirap paniwalaan. Hindi ko na alam ang katotohanan. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Hindi ako matutulog ngayon para mahuli ko kung sino ang totoo may gawa ng kahigupan sa akin. Tumingin siya sa bintana dahil baka biglang pumasok ang lalaki. Maya-maya din ay tumingin sa relo. 9:00 na ng gabi pero wala siyang narinig kung ano. Tiningnan niya ang kabuuan ng kwarto. Wala din siyang narinig na ingay. Nilibot niya ang kanyang paningin pero wala din kakaiba. Inabot siya ng madaling araw, kakabantay pero walang rapist na dumating hanggang makarinig siya ng 2 katok sa kanilang pintuan. Hindi niya ito binuksan sa pag-aakalang baka iyon ang rapist at natakot siya kung sakaling si Greg ang aswang na yun. Wala siyang laban. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Arnaldo ay nakahinga siya ng maluwag. Mahal, ako ito, si Arnold. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka ba natulog? Hindi ako makatulog, mahal. Iniisip mo pa rin ba yung nangyari sa'yo? Hayaan mo, mahal. Andito lang ako. Hindi ka na magtatrabaho? Mamayang 8:00 ang alis ko para pirmahan ang leave ko for 2 days. Kailangan kitang bantayan dahil hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo. At kung totoo nga na may humalay sa'yo, kailangan niyang managot. Hindi ka pa din ba naniniwala sa akin? Hanggang ngayon ba, pinagdududahan mo ako? Hindi naman sa ganun, mahal. Pero nag-iimbestiga rin ako. Mula sa mga kapitbahay, sa lahat. At wala silang nakitang ibang tao o hindi nila kilala. Dahil kilala na mismo nila
Wala silang nakitang ibang tao. Dahil kilala nila kung sino talaga ang rapist. Yan ang isa ko pang problema. Kahit kahapon pa, gusto ko nang sugurin si Greg. At handa akong patayin siya kung siya ang may gawa nito. Pero Camille, alam nating pareho at alam mo sa sarili mo na hindi mo nakita kung sino ang humalay sa'yo. Pero nasisiguro kong siya yun at wala nang iba. Walang ibang papasok dito sa bahay kundi siya lang. Pinagtatanong ko na rin lahat ng kaibigan ni Greg. At lahat sila, iisa lang ang sagot. Hindi dito umuwi si Greg. Gabi-gabi, nasa inuman siya. Nakikipagbasag ulo pa. So iniisip mo, nagsisinungaling ako, Arnold. Na nababaliw ako, kaya ako sinasabi ang lahat ng ito. Wala akong sinasabing ganun, Camille. Pero yun ang pagkakaintindi ko sa mga sinasabi mo, Arnold. Oh, God! Hindi ko rin alam ang Hindi ako tanga. At wag mo akong gawing tanga. Ay, total. Inako mo na rin lang naman yung sinabi ko. O ano ngayon kung peste ka? O hindi ba totoo? Bakit ba kasi ipinagsisiksikan mo yung sarili mo sa pamilyang ito? Eh, hindi ka naman tanggap. Hindi ko pinagsisiksikan ang sarili ko sa inyo. Lalo na sa'yo. Sadyang mahal ako ng anak nyo at nananatili ako dito. Dahil kung hindi ko gugustuhin na makasama kayo. Bastos ka talaga. Wala kang galang sa matatanda sa'yo. Bakit? Nirespeto niyo ba ako? Nirespeto niyo ba ang pagkababae ko? Lahat tiniis ko noon. Noon pang bagong kasal kami ni Arnold. Pero anong ginawa niyo?
ni hindi ka nga pumunta sa kasal namin bilang respeto sana para sa anak ko. Oy, bakit naman ako pupunta sa kasal ninyo? Para masaksihan ko ang pamimikot mo sa anak ko. Ayaw kitang makita. At ayaw din kitang maging manugang. Patas lang tayo dahil ayaw din kitang makita at mas lalong ayaw kitang maging biyanan. Sumusobra ka na talagang babae ka. Halika ka rito. Bitiwan mo ako, Aray! Halika para magtanda ka. Ang kapal na mukha mong sagot-sagutin ako, babae ka. Halika rito. Nasasaktan ako, ano ba? Sumusobra ka na. Sinungaling ka pa. Nandyan sa kalantian mo. Tapos ibibintang mo sa anak ko. Ha? Walang niyo akong buboy. Bakit? Totoo naman ah! Pareho kayong dalawa! Siguro alam mo ito. Plano nyo to na paghiwalayin kami ni Arnaldo. Pues, ito ang masasabi ko. Kahit papagsawaan nyo ang katawan ko, hindi ko hihiwalayan si Arnaldo! Ay, naku, napakahayop mo talaga. Lahat ng pag-aari ko bilang asawa niya ay para sa kanya. Pero nanay mo ko, Arnaldo. Bakit ba ganyan ka magsalita sa akin? Nahawa ka na sa babaeng yan. Pinilog niya na talaga ang ulo mo. Hindi siya naging maling impluensya sa akin. Dahil sa kanya, nagsikap ako. Dahil sa pagsasakripisyo niya na huminto sa pag-aaral para lang makapagtrabaho at makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi mo alam ang pinagdaanan niya nung nasa Maynila kami. Kung ano ang meron ako ngayon, Nay, ay dahil yun sa kasipagan niya. Kaya kung pwede lang, tigilan niyo na ang asawa ko. Baka kayong paalisin ko mismo dito sa pamahay ko. Bastos ka na rin magsalita ngayon.
Dahil ba may ipinagmamalaki ka na? Nay! Respeto lang ang gusto ko. Respetuhin mo ang relasyon namin. Dahil bubuo na kami ng pamilya. Sana naman, Nay, maintindihan mo ako. Pinalikuran ni na Arnaldo at Camille si Teresita at dumiretso sa kwarto. Inayos ni Arnaldo ang gamit at ang mga damit ni Camille. Tahimik lang silang naglinis ng kwarto. Walang gustong magsalita. Noon lang nakita ni Camille si Arnaldo na galit at sinagot ang nanay nito. Nasanay kasi siyang tahimik lang ang asawa. Hindi niya na lamang ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Inabot na ng gabi nang mapagpasya nilang kumain. Hindi na dinaaninag ni Camille ang kanyang biyanan na sigurado niyang masama ang loob ni Arnaldo. Hindi naman kasi siya ang tipo ng taong sasagot-sagutin lang ang matanda kung alam niyang mali siya. Nagkataon lang na nag-cross ang landas ni Teresita. Ayaw sa kanya, kaya napuno siya ng galit dito. Pasado 10:00 na nang maisipan nilang magpahinga. Nakatulog si Arnaldo dahil sa pagod nito sa biyahe. Nakatalikod si Camille habang nakatingin si Arnaldo sa kesame ay naramdaman niyang may humawak sa kanyang mga paa. Babangon pa sana siya nang hawakan ang kanyang mga kamay. Doon ay nakita niyang muli ang lalaking humalay sa kanya. Sinubukan niyang sumigaw para marinig ni Arnaldo, pero alam niya na mga oras na yun ay tulog ang kanyang asawa. Nanginginig siya sa takot. Nilagyan ng panyo ang kanyang bibig, dahilan para hindi siya makapagsalita. Mula sa bulsa ay humugot na naman ang lalaki ng isang patalim, saka pinaglaruan sa kamay. Sa mismong harapan ni Camille, umiling siya at lihim na umiyak. Pinadaan ng lalaki ang kanyang mukha sa kutsilyo. Nang tila ba nagsasabing kapag nagsalita
Alam ko po na galit kayo kay Camille. Pero kung pwede lang po sana saka na kayo mag-away kapag nakapanganak na siya. Maselan ho ang pagbubuntis ni Camille. Baka mapanong anak namin, ang apo nyo. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit hindi mo maiwan-iwan yung babaeng yan. Madami namang babae ang pwede mong pakasalan. Ay bakit yan pa? Nay, intindihin nyo na lang po ako. Kahit ngayon lang. Aalis na muna ako. Ay saan ka na naman pupunta? Akala ko ba nakalive ka ng ilang linggo? Tumawag po kasi sa akin ang mga opisyal namin. May sakit kasi ang kasamahan ko kaya walang naka-duty sa field. Nakiusap naman sila ng maayos, kaya kailangan ko nang pumasok. Double pay naman yun dahil nakalive ako. Ay nako, iiwan mo na naman sa akin yung asawa mo. Pagkatapos ako na naman ang mali. Nay, O ay siya, sige na. Ano pa nga bang magagawa ko nandyan na yan. Mag-iingat ka na lang ha. Lalo na't nasa field ka naka-assign. Abay nag-aalala ko sa'yo anak. opo inay. Kaya ko na po ang sarili ko. Mula sa peripheral vision ng kanyang mata, alam niya at naririnig niya ang dalawa ang pinag-uusapan nito. Dala ang isang bag na may laman ng iilang damit. Lumabas si Arnaldo ng bahay. Saka siya pumarang ng sasakyan. Ipinakita niya talaga sa pamilya niya na aalis siya at sasakay. Ngunit sa di kalayuan ay pumara na ito. Binigyan niya lang ng pamasahe ang driver. Mula sa kanyang bag na dala, nagsuot siya ng itim na damit at naglagay ng mask at itim na sombrero. Nakuha niya iyon sa lumang damit niya na hindi niya pa naisusuot at sa ganung paraan, hindi siya basta-basta makikita ng kahit na sino. Mula sa di kalayuan ay nakita niya si Greg at ang nanay niya na umalis. Naghahanap siya ng pagkakataong umakyat sa kanilang bakuran. Inakyat niya ang bakod nila at nagmamadali siyang hindi makagawa ng kahit na konting ingay. Dahan-dahan siyang gumapang sa damuhan papunta sa may bintana ng kanilang kwarto. At nang makita niya si Camille, agad niya itong kinawayan. Mabuti na lang ay napalingon si Camille.
Hindi na ako natatakot sa'yo. Masasaktan ka. Matapang ka ngayon. Sinong pinagmamalaki mo? Ang asawa mo. Asan sa ngayon? Mas pinili niyang iwan ka kahit alam niya may hahalay sa'yo. Mas pinili niya ang trabaho kaysa sa'yo. Hindi totoo yan. Mahal ako ng asawa ko. Pumayag ka na lang sa akin. Sumama ka na lang, Camille. Hindi, bitiwan. Magpapakalayo-layo tayo. Bibigyan kita ng magandang buhay. Ang kapal na mukha mo. Matapos mo akong babuyin, hihingin mo yung permiso na sumama ako sa'yo. Nababaliw ka na ba? Kung anong ginagawa sa'yo ni Arnold, kaya kong gawin yun. Pero hindi kita iiwan kaya ng pag-iwan niya sa'yo. Mahal kita, Camille. Nakakadiri ka. Hindi nga kita kilala. Hindi ko nga makita ang mukha mo. Ayop ka. Dahil alam kong kasusuklaman mo ko pag nakita mo ko. Hindi ko sinasadya. Nagustuhan lamang kita. Minahal na kita. Diyos, kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Sumama ka na sa akin. Sumama ka na. Hindi. Tumahimik ka. Bitiwan mo ako. Kahit Bitiwan mo ako. tumahimik ka, sabi! Kahit anong gawin pagsisigaw, walang makaririnig sa'yo. Dahil wala si Arnold. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ang asawa ko! Yo! Halika rito! Tatakas ka pa talaga, ha? Ya! Hayop ka! Papatayin kita! Ya! 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 Arnold, ayos ka lang. Dito ka lang sa tabi. Pag sinabi kong i-on mo ang ilaw, i-on mo. Huhulihin ko lang ang mga kamay niya. Ya! Ano? Matigas ka pa rin? Ha? Sige! Bunutin mo ang kutsilyo at hindi ako magdadalawang isip na iputok sa'yo ang baril ko sa ulo mo! Mahal! Ngayon na! Buksan mo ng ilaw! Rico? Kuya, Hayop ka! Ikaw ang gumahasa at bumaboy sa ate Camille mo! Demonyo ka! Ya! Ya! kuya! Ya! Kuya, tama na! Papatayin kitang hayop ka! Pinagkatiwalaan kita! Lahat ng gusto mo, ibinigay ko! Ito pa ang igaganti mo! Bakit ang asawa ko pa? Bakit, Rico? Kuya! Mahal ko si Camille! Patawanan mo ko! Ang kapal na mukha mo. Aasta ka pa ng ganyan. Pagkatapos mo akong pagsamantalahan. Ate, patawanan mo ko. Hindi ko sinasadya. Ipapakulong kita. Mabubulok ka sa bilangguan. Tandaan mo yan. Kuya, ate, Kuya Arnold, ayoko makulong, ayoko, kuya. Biglang bumuka ang pintuan nila. Agad namang
Nabaril ko siya. Bakit? Dahil nagnakaw ka na naman at nahuli ka. Oo. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang tagal ng panahon kong tinago kay nanay at sa inyo. Noong mga araw na yun, nagsimula ako makipagbasag ulo. Napatay ko ang kaibigan ko. Anong kinalaman ng kaibigan mo sa nangyayari sa'yo? Tinanggap ko yung alok niya. Naitim na kapangyarihan para may pagtanggol ko ang sarili ko. Kung hindi ko alam na isang pagiging aswang ang pinasalo niya sa akin. Ano? Kuya, nagsimula ako magnakaw ng mga hayop sa kapitbahay dahil ayokong kumain o pumatay ng tao. Kaya ako nagnanakaw para kumain. Totoo nga ang sinasabi ni Camille na isa kang aswang. Oo, kuya. Nakita niya ako nung gabi na yun. Nag-anyo akong aswang. Hindi ko siya hinabol dahil kinontrol ko ang sarili ko sa pagbabago ko ng anyo. Pero tuwing kabilugan ng buwan, doon ako nakararamdam ng gutom. Nung nalaman kong pinalayas na si Rico at si nanay, di ako pumunta rito dahil nagkasagutan kami noon ni Ate Camille. Nalaman ko ng totoo. Nahuli ko si Rico. Siya pala ang lalaking lihim na may pagnanasa kay Camille. Ano? Oo. At patawarin mo kami ni Ate Camille mo. Dahil napagbintangan ka namin. Dahil akala namin matino si Rico. Nagkamali kami ng pag-aakala. Patawarin mo kami. Hindi na importante yung kuya. Pero isa lang masasabi ko. Hindi lahat na may itsurang inosente. Hindi lahat ng pangit at may tato na tulad ko ay kayang gumawa ng masama. Oh, ano ba talaga nangyari dyan? Dyan sa gilid mo at nabaril ka. Nakukutom nga ako eh. Kaya nagnakaw uli ako ng manok. Yung manok ni Mang Gaspar. Hindi ko naman alam na may gwardiya pala doon. Kaya yun, nabaril ako. Buti na lang nakalipad ako. Ay nako, siraulo ka talaga. O sige, dito ka na muna tumuloy sa bahay. Basta, tulungan mo lang ang Ate Camille mo. Lalo na at malapit ng kabuwanan nun. Teka. Aswang ka. At buntis ang asawa ko. Pamangkin mo ang nasa tiyan niya. Isang pagkakamali mo lang. Ikaw ang paglalamayan. Kuya naman, nakokontrol ko na nga ang pagiging asawang ko. Sige na. Ako nang bahala sa pang-araw-araw na pagkain mo. Talaga kuya? Yung buhay na hayop? Oo. At yung sariwa pa. Kuya, you're the best! Ngumiti si Arnaldo nang makitang masayang-masaya ang kanyang kapatid. Kinupkup na lamang nila si Greg dahil natatakot naman siya na baka kung ano pa ang mangyari dito. Kung pababayaan niyang palaboy-laboy na lamang ito sa gubat. Naghahanap din sila ng magagaling na albularyo para tulungan silang mawala ang sumpa kay Greg at makapamuhay ng tahimik. Ngunit sa ngayon, wala na silang mahanap. Nanatili na lamang nakatago ang sekreto ni Greg sa mga tao sa takot din na baka pag-initan siya ng mga tao. Kaya nanatili na lamang siya sa bahay ni Arnaldo. Hindi na nakasaga pa ng balita si Arnaldo sa kanyang ina at kay Rico. Pero isa lang ang nasa isip niya. Napatawad niya na ang mga ito. Kahit ano pa man ang gawin niya ay kadugo niya pa rin ito. Masakit man para sa kanila mag-asawa ang nangyari.
Nanatili silang buo at matatag. Ngayon ay masaya na silang kasama ang anak nila. Pati si Greg, naging masaya na rin. Nabuong puso siyang tinanggap na mag-asawa. Doon ay napagtanto ni Camille. Napakabuti pala ng puso ni Greg. Huwag basta-basta husga ng tao base sa panlabas na anyo. Dahil kung sino pa ang tahimik, yan ba ang taong sisira ng iyong buhay? Ang bawat tao ay sinusubok ng kapalaran at ng pagkakataon, subalit laging tatandaan. Walang pagsubok na dumating sa bawat isa sa atin. Subalit tapat ang Diyos sapagkat pagdating ng pagsubok ay bibigyan tayo ng kalakasan upang lampasan ang mga pagsubok na ating kinakaharap.